My possum, guys. Oh my gosh, look at that possum. Look, para siyang daga na malaki. Bye, possum. Wow, it's tonight, huh? Good morning, good afternoon, good evening, good midnight to all my friends near and far. Kumusta po kayo dyan? Ito po ang iyong alagad na si Marilyn, your friendly Filipina carpentera here in America. Guys, may ichichika ako sa inyo. Tingnan nyo, oh. Matagal na akong nandito sa last na pumunta dito sa renovation at tingnan niyo yung ginawa nila. Tingnan niyo yung ginawa ng karpentero ko at saka ng asawa ko. My gosh, they destroyed my display. Ano ba yan? Ito na naman po ako maglilinis ulit kasi ang dami pa nilang ginagawang hindi kaaya-aya. Joke. Yung tiles na yan, after ko ma-install, ang kuskus ko para malinis. Tapos, tinyan yung ginawa nila. Ginawa nilang dumping site ng mga materialis nila. Ito talagang asawa ko. Nako! So, dito po nila ilalagay yung stackable washer and dryer. Yan. Ito po yung utility room. We just have to paint that one. Tapos yan po yung water heater. Ayan. Na-arrange ko na ito before. But then, of course, alam nyo naman ako, hindi ako makapigil kahit na hindi pa natapos yung construction. Nag-a-arrange na ako ng mga decors. Kaya yun, puno ng abog. So, I have to declutter again. Yung plywood na yan, linagay lang namin dyan. Yan, kasi yung para hindi makita ng mga magnanakaw kung anong nasa loob. But actually, French door yan. Itong mga kahoy na ito ay dapat sa fence para sa labas. Kaya lang, hindi namin malagay ito sa labas kasi daming magnanakaw dito, guys. Ito pang linis ng mga alikabok. At yan, nagawa na yan ng asawa ko. At saka ng carpenter namin. So, linis na lang ang kailangan. And I'm gonna put a banister. Kasi hindi kami i-approve pag hindi lagyan ng banister. Ano yung banister sa English? May sa Tagalog. Yun bang mahahawakan ng kamay para hindi ka mahulog? Yan. Kasi ko dito sa Amerika na dapat pag may hagdan na ganyan, dapat may mahahawakan ka. Otherwise, pag mahulog ka, galing doon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 steps. Yan. Tapos na. I can just imagine before. Kung naalala nyo sa ibang videos ko, ito po yung hitsura niya. Tapos, yan ako parang unggoy nagkulok kalabat dyan para i-expose yung mga shiplap dyan. But I'm so happy. At ito na, magde-declutter na naman ako for the nth time. But oh well. Sabi ng asawa ko, huwag ka kasing decor pag hindi pa tapos. Kasi ito, dusty na. Guys, bakit nyo naman ako pinaparusahan? Bakit nyo ako pinapatagalog-tagalog? Alam nyo naman hindi ako joke. Para din alam nyo guys, yung pag usap-usap ko sa asawa ko, minsan nagtatagalog na ako. Tapos tumitingin lang siya sa akin na blankos. Like, what? But anyway, yan po, di ba? Hopefully, ito na po yung last na paglilinis ko. Otherwise, lagi na kong linis. At ipakita ko sa inyo guys yung mga nabili ko sa ukay-ukay. Tadang! Ito, hindi ito ukay-ukay kasi mahal. I got this for
$74.99. So, probably that's $80 including tax. Tapos ito, mga ganito kasing mga knickknacks yung gusto ko. I got this for $39.99. So, plus tax. So, nasa 45 siguro yan. At saka ito, gusto ko ito kasi, kahoy siya. I got this from the Ukay-Ukay. That's $25. Ito, guys. Napakabago talaga. Yan po ang bar stool na gagamitin ko later. How much did I pay this? $60. So, tag 30-30 kada usa. But kung bibilhin mo ito sa retail store na brand new, nasa ito 150 kada isa. Ito guys, I just got this for $60. Napaka-sturdy. Yan. So, yan yung original decor ko. Ito ngayon, dami ng alikabok. Kasi, itong si Carpentera ay hindi control sa kanyang sarili at hindi pa nga natatapos yung hindi pa nga natatapos yung construction. Ito, nag-decorate na. Kaya yan ang napala mo. Ang dami ko talagang dapat iligpit. Kabuti na lang mga debris, mga kahoy-kahoy lang, at saka mga pintal-pintal, at saka mga pako-pako yung liniligpit ko, kaysa yung mga kawatan maligpit ko na. In Jesus' name, hindi naman ako ganun. Pero guys, mga kawatan, palagi ko ang dami ko nang naliligpit sa isip ko. Joke, hindi, masama yan. Kasi, sabi ng Lord, diba, na huwag kang mag-hate. Pero, hindi ako nag-hate guys, but I get angry. And it's okay to get angry pag masama yung ginawa sa'yo. Tapos, it's okay to let them know na, hey, masama yung ginawa mo sa akin. Kaya mga close friends ko dito guys, pag may misunderstanding, pag hindi na ako kinakausap, bakit kaya ako hindi kinakausap ng mga amiga ko? Kaya pinuntahan ko talaga sila personally. It's like, okay, so anong nagawa ko? Bakit ako nagkasala? Kung nagkasala ako, luluhod ako at magsasign. Mangunguros ako in front of the joke. Luluhod ako. Hindi guys. Pag nagkasala tayo guys, we have to be humble. We need to humble ourselves, diba? Tapos, i-admit natin na nagkasala tayo at magsusorry tayo. Alam nyo, it takes a mature person. Paano ba yan? Sa salita, sa likang weak, sa lingwahe natin. It would take a mature person to humble himself down and say, I'm sorry if he made a mistake. Okay, Tagalog. Hindi ko alam. Yeah, hindi ko talaga alam, guys. Nako. Kaya kayo, mag-research na kayo, okay? Kung hindi niyo naintindihan, okay? Mature po yung pag-iisip ng isang tao, ha? Tama ba yun? Mature po ang pag-iisip ng isang tao pag nagkasala siya ay marunong siyang makipagkumbaba at hihingi ng paumanhin sa taong nakasala niya. Alright? So that's it. So pag nagkasala tayo, magsusorry-sorry din tayo pag may time, di ba? Kasi it's very easy to settle a disagreement. Napakadali lang mag-settle ng disagreement, guys. Pag alam mo na ikaw nakasala, magsusorry ka lang and sabihin mo, sorry, hindi ko talaga sinadya, or sinadya ko, chinismis kita doon sa kay Juan. Sabi ko na maganda ka daw, kaya sorry ha, na chismis kita, yung mga ganun. Okay lang yung chismis, guys, basta positive. Pero pag negative, wag naman. Kahit na pag hindi kagandahan, wag mo na lang i-chismis. Kasi masisira yung friendship dyan. Okay? Pakita ko sa inyo mamaya kung paano ko ito mamagicin.
Hi guys, hindi ko natapos yung paglilinis ko kasi nai-enjoy ako ka-chat doon sa nagla-live na mga subscribers at kaibigan ko. Kaya yun, naabutan na lang ako ng asawa ko. Galing siyang Bible study. Pero anyway, let me show you what's going on in our front yard. Yang pink na flowers na yan, I don't know kung anong pangalan, parang creeping phlox. But anyway, kala ko mamamatay na kasi hindi ko nadiligan ng ilang ilang araw. Siguro 1 week yan hindi nadiligan. But anyway, still thankful kasi yung ibang mga flowers ko nag-thrive siya. At look at my roses! Ganda talaga nila, Yan yung asawa ko. Yan. Tapos I'm so excited with my daylilies. Galing yan sa kapitbahay namin noong ibang renovations ko in the past. Tapos nag-show up ako. Sabi ko, pwede pahingi ng daylilies? Sabi niya, sure, just get some. So yan. At tinanim ko yan before winter. At ngayon, eto na, namumulaklak na siya. Isara ang bulaklak, itamad ang rayna. Guys, makita kong possum. Tingnan nyo yan. My gosh, ang laki. Mukha siyang di ba? Mukha siyang daga. Pero actually, sabi ng asawa ko, helpful daw yan sa kapaligiran kasi kinakain nila yung mga ticks, yung mga kuto, yung mga, what do you call this one? Mga daga, mga rodents, iba pang rodents. Kaya, pag may makita kang ganyan sa kapaligiran mo, huwag mo silang huwag mo silang papatayin kasi malaking tulong talaga yan sa mga tao. Anyway, guys, thank you for watching.